Bago natin simulan ang ating nakakatakot na kwento, kung mahilig ka sa mga kwento ng aswang, kababalaghan at mga misteryong hindi maipaliwanag, suportahan mo ang ating channel. Mag-subscribe na at i-on ang notification bell para hindi mo mapalampas ang mga susunod nating kwento. At ngayon lakasan ang volume at ihanda ang sarili dahil magsisimula na ang ating kwento. Ang babaeng sumabay sa madilim na daan. Bandang 11:00 na ng gabi nang pauwi si Marco sakay ng kanyang motorsiklo. Galing siya sa trabaho at kailangan niyang dumaan sa isang mahaba at tahimik na kalsada bago makarating sa kanilang baryo. Sanay naman si Marco sa gabing biyahe pero kakaiba ang gabing iyon. Malamig ang hangin, makapalang mga ulap at halos walang ibang sasakyan sa kalsada. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong ng makina ng kanyang motor at ang paghampas ng hangin sa kanyang helmet. Habang papalayo siya sa kabayanan, unti-unti ring nawawala ang mga bahay. Puro puno na ang nasa magkabilang gilid ng kalsada. Maya-maya napansin niya ang isang karatula. Mabini, 15 kilometers. Napatingin siya sa oras, 11:47 p.m. Kaunti na lang, bulong niya. Binilisan niya ng bahagya ang takbo. Ngunit makalipas ang ilang minuto, may nakita siyang tao sa gilid ng kalsada. Isang babae. Nakatayo lamang ito sa ilalim ng isang puno. Mahaba ang buhok at nakasuot ng puting damit. Nang mapalapit si Marco, biglang itinaas ng babae ang kamay nito. Para bang nagpapasakay, nagdalawang isip si Marco. Delikado ang lugar at 10 oras na ng gabi. Pero naisip niyang baka may nangyari rito at kailangan ng tulong. Huminto siya. "Miss, okay ka lang?" Hindi agad sumagot ang babae. Nakatungo lamang ito. Pagkaraan ng ilang segundo, mahina itong nagsalita. "Kuya, pwede po bang makisabay?" "Saan ka pupunta?" "Sa may tulay lang po." Napatingin si Marco sa madilim na kalsada. Alam niya ang tulay na tinutukoy nito. Mga 10 minuto pa iyon mula roon. "Sige, sakay ka." Tahimik na sumakay ang babae sa likod niya. Umandar na muli si Marco. Pero wala pang 2 minuto. May napansin siyang kakaiba. Napakalamig. Para bang biglang bumagsak ang temperatura sa paligid niya. Napatingin siya sa side mirror. Hindi niya makita ng maayos ang mukha ng babae dahil nakayuko ito. "Miss, taga rito ka lang ba?" Walang sagot. "Miss?" Tahimik pa rin. Kinabahan na si Marco. Pero ipinagpatuloy niya ang pagmamaneho. Ilang sandali pa, may narinig siyang mahinang boses mula sa kanyang likuran. "Kuya, ano yon?" Kapag may nakita kang matandang babae sa tabi ng tulay. Huminto ito sandali. "Huwag kang lilingon." Nanlamig ang batok ni Marco. "Bakit?" Hindi na sumagot ang babae. Makalipas ang ilang minuto, nakita na niya sa malayo ang tulay. May isang ilaw sa tabi nito na palaging patay-sindi. At habang papalapit sila, may nakita si Marco, isang matandang babae. Nakatayo mismo sa gilid ng tulay. Nakatalikod ito sa kanila. Naalala niya agad ang sinabi ng kanyang sakay, "Huwag kang lilingon." Binilisan niya ang motor. Nang madaanan nila ang matanda, biglang may narinig siyang malakas na sigaw. "Marco!" Nanlaki ang mga mata niya. Paano alam ng matanda ang pangalan niya? Gusto niyang lumingon, pero pinigilan niya ang sarili hanggang sa may bumulong mula sa kanyang likuran. "Kuya, huwag." Piniga niya ang silinyador. Nang makalampas sila sa tulay, saka lamang siya nakahinga ng maluwag. "Miss, saan kita ibababa?" Walang sagot. "Miss." Tumingin siya sa side mirror at doon siya halos mawalan ng kontrol sa motor. Wala na ang babae. Napreno siya at tumigil sa gilid. Agad siyang lumingon. Walang tao sa likod niya. Hindi maaari. Sigurado siyang hindi bumaba ang babae. Wala rin siyang naramdamang gumalaw mula sa likuran niya. Dahil sa takot, pinaandar niya ulit ang motor at hindi na huminto hanggang makarating sa isang maliit na tindahang bukas pa. May matandang lalaki roon. "Tay, may itatanong po sana ako." "Ano yon?" "May babae po ba rito na madalas naghihintay ng masasakyan sa kalsada bago magtulay?" Biglang nagbago ang mukha ng matanda. Anong itsura? Mahaba ang buhok, nakaputi. Natigilan ang matanda. Pagkatapos ay kumuha ito ng lumang litrato mula sa loob ng tindahan. Siya ba? Pagkakita ni Marco sa litrato, nanindig ang lahat ng balahibo niya. Siya iyon.
Ang babaeng isinakay niya. Tay, sino siya? Tahimik na tumingin sa kanya ang matanda. Anak ko. Nasaan na po siya? Napabuntong hininga ang matanda. 11 taon na siyang patay. Hindi makapagsalita si Marco. Ayon sa matanda, pauwi raw ang kanyang anak isang gabi nang sumakay ito sa motorsiklo ng isang kakilala. Pagdating nila sa tulay, may biglang tumawid na matandang babae na iwasan nila ito. Pero nawalan ng kontrol ang motor. Nahulog sila sa bangin. Hindi nakaligtas ang kanyang anak. Pero tay, nanginginig na sabi ni Marco. May matandang babae rin akong nakita sa tulay. Biglang namutla ang matanda. Tinawag ka ba sa pangalan? Tumango si Marco. Napapikit ang matanda. Buti, hindi ka lumingon. Bakit? Lumapit ang matanda at mahina itong nagsalita. Marami nang naaksidente roon. Lahat sila. Sinabing may matandang tumatawag sa kanila bago sila mawalan ng kontrol. Napatingin si Marco pabalik sa direksyon ng tulay. At sa kanya naunawaan, maaaring hindi siya tinakot ng babaeng sumabay sa kanya. Binalaan siya nito. Simula noong gabing iyon, hindi na muling dumaan si Marco sa kalsadang iyon kapag hating gabi. Pero minsan, kapag napapadaan siya roon bago lumubog ang araw, may nakikita siyang babaeng nakaputi sa ilalim ng puno. Tahimik na nakatayo, naghihintay ng susunod na rider. Hindi para takutin ito, kundi para iligtas. Pero hanggang ngayon, isang tanong ang hindi masagot ni Marco. Kung patay na ang babaeng sumakay sa kanya, sino naman ang matandang babae sa tulay? Wakas.